Hindi siya mabuting ama. Kahit lingkod siya ng Diyos. Bakit? According to Scripture, tingnan niyo yung Scripture. Ito ang mabuting ama. Proverbs 13 verse 22. Ito, Scripture magsasabi ha. Proverbs 13. Naroon ba kayo? Tingnan niyo. Proverbs 13 verse 22. Hello, mga tatay dyan ha. Na mga buhay pa, maghunos dili kayo. Amen? Nakalagay dito, verse 22. A good man, sabi mo, good man, leaves inheritance to his children's. Kung ikaw daw ay mabuting tao, ika'y maglalahan para sa iyong kaapu-apuhan pa. Amen. But the wealth of the sinners is stored up for the righteous. So ito po nang makikita natin itong 2 Kings chapter 4, that even though this man is the prophet, man of the prophet Elisha, siya po'y nag-iwan ng utang sa kanyang mga anak. Nag-iwan siya ng matinding kahirapan sa kanyang pamilya. Nag-iwan siya ni kahit pampalibing ay walang magamit para sa kanya. Siya po ay tauhan ni Elisha. Nakakarinig siya ng salita ng Panginoon. Ngunit yung provision ng isang tauhan ni Elisha o isang alagad ng Elisha hindi naganap sa kanyang buhay. Kaya parte pamilya niya nadamay. Naniniwala siya sa Diyos. Ngunit walang application sa kanya yung salita ng Panginoon. Kasi according to Scripture, Proverbs 13, if you are a good man, you will leave inheritance to your children's children. So ito'y hindi siya nag-iwan. So you cannot say that he is a good man. I don't think so. Ang iniwan niya, sakit ng ulo. Di wala kang pampalibing. Yung utang niya magbabayad, yung anak niya. Hello? Nakita niyo yun? Sabi ng babae, Elisha, nagpunta siya. Anong aking gagawin? Pumanaw na ang iyong lingkod na aking asawa. Nag-iwan ng matinding utang. At yung mga anak ko ay kukunin ng kanyang kinautangan. Di wala nang gastusin sa kanyang pampalibing. Paano tayo maging good men? Magiging good lamang tayo pag kumapit tayo sa Panginoon. At hindi lang basta kumapit, sundin natin yung sinasabi ng Panginoon. What's this? Amen? Nagpunta siya kay Elisha. So Elisha said to her, what shall I do? Anong gagawin ko? Tingnan yung statement din ng babae. Amen? At tinuruan siya ni Elisha kung anong gagawin niya. Hindi sinabi ni Elisha, okay, maglilimos kami. Huwag ka mag-alala, iikot ako sa kapatiran. Huwag ka mag-alala, hingi tayo ng tulong. Tutulungan kita. Hingi tayo ng tulong sa gobyerno para may pampalibing ka. Hingi tayo ng tulong, maglilimos tayo sa bawat pintuan. Kakatok tayo para may pampalibing ka. Watch this. Makinig kayo, brothers and sisters. Ang itinuro ni Elisha sa babae kakaiba. What shall I do? Sabi ng babae. Tell me. Bakit sa kanya lumalapit yung babae? Kasi siya ay propeta at yung asawa niya ay naglilingkod kay Elisha. At ang tinuro ni Elisha, mamamangha kayo sa verse 2. What do you have in the house? Ang itinuro ni Elisha ay kung paano magtanim. Amen. Imbis na punong-puno naman ang problema, nariyan yung creditor para kunin yung mga anak niya, siya pambayad sa kanyang pagkakautang. Ang itinuro ni Elisha sa kanya ay hindi sinabi ni Elisha, hihingi ako ng limos sa lahat ng kapatiran. Hingi ako ng limos sa gobyerno, hindi sinabi. Ang itinuro ni Elisha sa kanya, ano ang nasa bahay mo? Ito na po yung pagtatanim. Kaya huwag niyo sasabihin walang-wala kayo. Meron kayo. Amen. Amen? Amen? What's this? Di ba sabi sa kanina, if you would say to this mountain, be cast into the sea, without any doubt in your heart, God will do it for you.
Tingnan mo ito ang nangyari dito. What do you have in your house? At sabi ng babae, your maidservant has nothing in the house but a jar of oil. Elisha, wala akong maalala na meron sa bahay ko. Meron doon. Ngunit yung isang bote ng langis lang. Tapos inutusan siya ni Elisha, sinabi niya, go, borrow vessels from everywhere, from all your neighbors. Empty vessels. Do not gather just a few. Humayo ka. Maghanap ka ng mga lalagyan ng garapon ng sisidlan. Umikot ka at kumuha ka hanggang sa iyong makakaya. Guhitan ninyo yun. Hanggang sa iyong makakaya. Ang kunin mo. Amen? Pagkatapos, ang sabi sa verse 3, verse 4, and when you have come in you, house, you shall shut the door behind you and your sons. Binigyan siya ng Panginoon na sinabi, keep the fools outside your house. Sabi ng Panginoon sa kanya, what do you have in your house? Meron akong oil. Kapatid, sa pagtatanim, ang Panginoon hindi siya interesado kung ano yung value ng itatanim natin. God is not interested in the value of our seed. God is more interested in the obedience of our heart at kung ano yung meron tayo. Amen? Hindi mahalaga sa kanya yung value. Minsan kasi, hindi tayo nagbibigay sa Panginoon kasi sasabihin natin, kakaunti lang naman kasi ito eh. Mali! God is not interested in the value of your giving. God is not interested in the value of your tithes. God is more interested in your obedience. At kapag ganito na nangyari, sabi niya, isara mo yung pintuan. Ibig sabihin, ano man ang marinig mo, minsan po kasi pag tayo nagbigay, may mga marinig tayo. Ang una natin marinig, yung mga kailangan natin na ayusin. Sasabihin, ops, wala ka pang bayad ng miral ko. Ay, oo nga pala. Naikot mo na yun. Ay, wala ka pang pagganito. Ay, oo nga pala. Ay, ganito. Yung anak mo ganito. Ay, oo nga pala. Amen po ba? At sometimes may mga negatibong bumubulong sa atin. Ang gagawin natin ay isara natin yung ating pintuan. Stop listening to the fools. Amen. And follow what God is telling you to do. Alam niyo po ba na hindi pa kayo nakakapagbigay sa Diyos hanggat hindi kayo nasasaktan sa inyong pagbibigay? Amen. And through giving talaga, kaya nga sabi, gather hanggang sa makakaya mo. Amen? God is not interested in the value of your seed. God is more interested in the obedience of His Word. Say what you want. Paniwalaan mo yung mga imposible. Kasi we walk by faith. At magkakaroon ka nito. Amen? Ito pong teaching na to about prosperity. This is teaching on higher level of Christians. Yung mga bagong Kristiyano, hindi po nila maintindihan ito. Sasabihin ng iba, ako, paniniwala ko nung araw. Ba't ka magbibigay sa Diyos? Payaman naman ng Diyos. Yun ang paniniwala ko nung araw eh. Amen po ba? Hanggang sa nabuksan yung aking isipan na kapag nagbibigay pala tayo sa Panginoon, ito po yung way of susi na kung saan makakatanggap tayo sa Diyos. Kasi po, ang principle ng Diyos ay parang prinsipyo rin natin. Huwag kang magtrabaho, wala kang aanihin. Magtulog ka maghapon sa inyo, ano aanihin mo? Huwag ka mag-expect kasi wala kang ginawa. Kaya nga, dapat tayo mga Kristiyano, mayroon tayong pamantayan sa buhay. Ang pamantayan natin, huwag tayong konsentidor. Wala dapat tayong paborito. Kung ano yung tinanim mo, aanihin mo. Nagtrabaho ka, sweldo ka. Wala kang trabaho, wala kang sweldo. Ganon dapat tayo. Kristiyano tayo eh. Amen po ba? Wala tayong paborito. Ang Panginoon po natin, lahat tayo mahal na Diyos. Pero makikita natin, hindi pantay-pantay ang buhay ng tao. Dati question ko yan, Lord, kung mahal mo ang buong sangkatauhan, bakit mayroong mahirap? Bakit mayroong mayaman?
Yan ang question ko sa Panginoon noon. Lord, kung mahal mo lahat ng mga tao, bakit may mahirap? Bakit may mayaman? Hanggang naintindihan mo na ang Panginoon pala, ang ibinibigay niya sa atin, kung ano lang yung deserving natin. You will get what you deserve. Para po sa trabaho natin, pagpapetik-petik tayo sa trabaho natin, tayo ang unang tatanggalin pag pag nag-layoff ng empleyado, kung sino yung papetik-petik sa trabaho, yun ang unang tatanggalin. Ngunit kapag nakikita ng boss mo, you are dedicated to what you are doing. Kapag nakikita ng boss mo na ikaw ay dedicated sa lahat ng trabaho mo at sa lahat ng provisions and regulations of the company, yung boss na yan, mag-iisip pa yan na kahit bago ka sa kumpanya, sasabihin niya, no, iba ito, masipag ito. Titingnan ko yung mas luma. Sino yung mas luma na mas tamad dito sa taon ito? Yun ang tatanggalin ko. And that boss will keep you even though you're new. May boss po tayo. Amen. Kaya nasabi ng iba, hindi nila maintindihan. Pagtrabaho tayo kahit hindi tayo nakikita kasi may Diyos na tumitingin sa atin. Amen. Minsan po maiinis ka sa gobyerno. Alauna na. Nasaan? Ba't sarado pa rin? Huwag mong magbayad ako ng amilyar. Alauna 20 na. Sarado pa yung bayaran ng amilyar sa munisipyo. Nasaan yung mga empleyado? Nag-lunch break po. Ako po ay hindi ko pinapalampas yung gano'n. Nasaan yung pinaka-boss ninyo rito? Ako po yun. Kuya, anong oras na? Bakit po? Sarado ba yung ano? Aba, sabi ko, nagdadaya kayo. Dinadaya ninyo ako ang mga tao. Dinadaya ninyo ang mga nagbabayad ng buwis. Nung mamarinig nilang gano'n, naglitawan, nagbukasan ng bintana. At sabi ko, makakarating ito sa boss ninyo. Hello? Dapat po, tayo, kung gusto natin na tayo'y makasunod ng maganda sa Panginoon, dapat po ay titignan natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Ako po ay, wala na sa akin yung paborito-paborito. Kung sino lang yung nakikita kong gumagawa, yun ang gusto ko. Amen? Sabi nga, say what you want, believe the impossibles, and walk by faith, then you have it. Ito po, babalik po tayo dito sa jar. Sabi ng Panginoon, isara mo, ni Elisha, isara mo ang pintuan. Keep away from the fools, from the negative people. Minsan kasi pag magkwento ka sa mga tao, ay, may pangako sa akin ng Panginoon. Anong pangako ng Panginoon sa iyo? Na ako'y pagyayamanin niya. Titignan mo lang simula ulo ng pao. Di ba? Umiwas ka sa mga tao niya, saka mo yung pintuan mo. Amen? Kasi maniwala ka sa sinabi ng Panginoon. Yung mga kaisa mo sa pananampalataya, doon mo sabihin. Yung mga hindi mo kaisa, isara mo yung pintuan mo sa kanila. Do not give a place to those negatives. Ang sabi niya sa babae, sabi rito, now you can shut the door and pour it into all those vessels and set aside the full ones. At nung napuno na yung mga vessels, now it came to pass. Alam po ninyo, dahil sa obedience itong babae nito, it came to pass. Napuno niya yung vessels. Bakit umi-stop na doon? Na-stop na doon napuno na niya yung vessels, umi-stop na doon. Ilan ba yung vessels na dala? Kung ano lang yung kaya nilang bitbinin. Ito kapatid, ang Panginoon, pagpapalain ka lang niya hanggang sa abot mong kayang ipamahalan. Amen. God will only bless you on the things, on how much you can manage things. Kapag ang kaya mong pamahalaan ay worth 200, 200 lang ibibigay sa ng Panginoon. Ngayon, kapag kaya mong mamahala ng libo-libo, milyon-milyon, yan ay ibibigay sa iyo ng Panginoon because the God that we are serving is unlimited. Ito po ang dahilan, kaya may mahirap, kaya may mayaman. Ito ang dahilan, kaya nga sa parable of the talents, hindi pare-parehas po yung talento nila. Ito rin ang dahilan, bakit ang mga Kristiyano ay hindi rin pare-parehas ang pamantasan sa Panginoon. Pare-parehas tayo anak ng Diyos. Depende sa pamamahala natin sa mga pagpapalang binigay ng Panginoon. Meron kasing mismanagement. Alam mo yung mismanagement? Mismanagement, pinagpala ka ng Panginoon ng konti, hindi mo binibigay sa Panginoon. Mismanagement ka agad yun.
Hindi mo ba alam na yung ikasampo ng iyong tinatangkilik hindi sa iyo, kundi sa Panginoon, dapat ibalik mo sa Kanya. Minsan nangihinayang tayo doon. Sasabihin natin, oy, too much na to, sobra na to. Hindi ko maibigay ito. May mga pangangailangan muna ako. In the first place, pag pinakailangan mo yung ikapo, you are creating sin. Because yung wanted na yan doesn't belong to you, it belongs to God. Ang tawag dyan ay pagnanakaw. Oo, masakit na salita, pero totoo. Kasi ang sabi ng Panginoon, dalhin ninyo ang inyong mga ikapo. Kung babasahin po natin yung Biblia, yung Malakay 3:10, sabi rito, ang mananakmal ay nasa inyo. Sabi ng Panginoon, pinagnanakawan niyo ako. Sasabihin natin, Lord, paano ka namin magnanakawan? Ikaw ay Diyos. Sabi ng Panginoon, pinagnanakawan niyo ako sa inyong mga ikapo at mga handog. Ang Panginoon mismo, basahin niyo sa Malakay 3. Di ba? Sabi ng Panginoon, pinagnanakawan niyo ako kaya may mananakman. Dito lang sinabi ng Panginoon, subukan niyo ako, sabi ng Panginoon. Kundi bubuksan ko bintana ng pagpapala at pupunuin ko kayo ng mga pagpapala na hindi niyo may lagay sa sukang paglagyan. So, if we want to be blessed by God, we need to confess and we need to speak to the mountains to get out and be cast into the sea, and we need to confess the Word of God. Dapat po tayo mga Kristiyano, nag-i-expect tayo. Meron po mga nakalagay sa Facebook ngayon 10 ways to be happy, or 10 ways to be something like that. Maraming ang mga tao naglalike eh. Kasi maganda nga naman yung 1, 2, 3, 4. Maganda. Tapos 6, 7, 8, maganda rin. Pero may nakalusot na isa. Nakalagay doon, expect less. Mali po yun. Do not expect less. Yung iba naglalike doon, like. Babasahin niyo muna lahat. Never na nag-like ako doon. Kasi nakalagay, expect less. To me, I expect more because the God that I'm serving is God more than enough. Bakit ka mag-expect ng less? Magtatanim ka, ibibigay mo yung tanim mo sa Panginoon, tapos sabihin, Lord, bahala na kung bigyan mo ako ng bunga o hindi. Lord, ba't ka pa magtatanim kung mag-expect ka ng less? Ba't ka pa magninegosyo? Kung gusto mo yung negosyo mo, ay ganun lang kalaki. Kaya kung magninegosyo, gusto mo yung negosyo mo ilalaki. Amen po ba? Bakit ka pa magtatanim kung kakaunti rin lang ang aanihin mo? Di matulog ka na lang, aani ka pa ng muta. Don't expect less. Expect more. Hindi niyo ba alam si Jesus nag-expect na malaki sa atin? Sabi niya, I will go to my Father. The things that I did, you can do also. John chapter 14, kung babasahin niyo yun. Yung mga ginawa ko, sabi ng Panginoon, higit pa doon ang gagawin ninyo. So siya nag-expect sa atin na malaki, ikaw, mag-expect ka rin na malaki. Yung mga anak ninyo, pinag-aaral ninyo, mag-expect kayo sa mga bata niya, dahil mga bata na pinag-aaral ninyo, sila'y magiging somebody someday. Huwag niyo sasabihin, Isko, hanggang high school ka lang, Isko ha? Bakit? Laki na ng gastos ko sa iyo. Balang araw, magbubulgares ka rin lang naman. Hindi ba ganun tayo? Pagdating naman ng araw, magbubulgares ka lang naman ng gulo. Magpag-aaralin ba ka? Hindi ka nag-expect. Pero kapag sinabi, Isko, mag-aaral ka mabuti anak, balang araw, ikaw ang susunod na presidente ng Pilipinas. You are expecting more from the child. At yung pag-expect mo sa bata ng more, yung batang niya magiging inspirasyon niya, yung sinasabi mo sa kanya, mag-aaral, magsisikap, magtsatsaga, kasi nag-expect ka sa kanya, mahal ka niya, sasabi niya, I don't want to turn my parents down. Now, if you want to turn God down, go ahead, make your day. But if you want God to be blessed, dapat mag-expect ka ng marami, and you keep on working because the God that we are serving expecting more from us. Amen. Amen po ba? Oh, glory to God. May nanonood ngayon sa internet. Kapatid, kanina pa kita nararamdaman. I don't know who you are, but when you see this video, there are
different and difficult finances that you are into right now. And I want you to plant that seed. Plant it for the kingdom of God. And expect that God will bless you more and more. Shut your door. Remove all the negative things. Remove all the negative people around you. And believe in the promises of God. And victory will be yours. Amen. Ito pong message na to ay para sa lahat ng anak ng Diyos. Tayo po ay tinawag na full gospel. Kaya nga tayo full gospel because we believe in healing. We believe in prosperity. We believe in salvation. We believe in eternal life. We believe in God the Father. We believe in God the Son, Jesus Christ. We believe in God the Holy Spirit. Kaya nga full gospel. Full gospel. Wala po tayong dapat tanggalin. Amen? Ang tinatanggal lang natin, yung mga kultura, yung mga kaugalian, at tinatanggal lahat ng maling paniniwala. Dapat po ang mga anak ng Diyos nananalangin. Amen. Kung may nakita kayong bahay at tahanan at gusto ninyo, sabi mo sa Panginoon, Lord, this is what I want. Amen. Lord, I want a 3-story house. Lord, I want to have my own master room with jacuzzi, Lord. Natatawa yung iba sa inyo, sasabi mo, too much yan, too much. Kaya hindi nangyayari sa buhay nyo. Amen? Amen? Amen. Hindi naman sinabi ng Panginoon na bayaran mo. Ang sabi ng Panginoon, maniwala ka, gagawin ko. Amen. Amen? And I believe in my God. Amen po ba? Amen. Pag-iingat po kayo paglalike ninyo doon kasi pag yung expect less, nag-like kayo. Yun na nga mangyayari sa inyo. Amen? Marami po makalat na gano'n. Akala ninyo napakaganda. 10 ways to be happy. Parang gano'n, 10 ways to something like that. Ang ginagawa ko, dinidelete ko agad. Sabi ko, dito to ito. Kasi may, yun ang, I think number 5 o number 6, expect less. Ang gaganda ng mga sinabi niya nung una. Amen? Be happy. Yun. Be content. Gano'n eh. Pagkatapos sa, magaganda lahat. Pero lang yung expect less. Amen? Ang gagawin ninyo, pay less. Amen? Purihin ko ang Panginoon. Now, 2 Corinthians 10. Ito po yung matinding kalaban natin. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 10. Purihin ko ang Diyos ng buhay. Hallelujah. Verses 4 to 5. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God in pulling down strongholds. Meron po tayong aalisin, casting down arguments and every high things that exalt itself against the knowledge of God. Kung lahat ng bundok ay palilipatin natin sa dagat, huwag tayong mag-aalinlangan, may kalaban tayo, ngunit may kapangyarihan tayo. Ang kalaban natin is, you need to pull the strongholds, casting down arguments, every thought, every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. May kalaban po tayo. Yung ating tinatawag na sariling pag-iisip. Yung ating sariling reasoning. Ito po yung magiging kalaban natin. Bumalik po tayo sa reference natin. Mark 11. Hallelujah. Mark 11. Sabi ng Panginoon, when you say to this mountain, huwag niyong kakausapin yung bundok niyo, ha? Amen? Baka mag-pray kayo, bundok, pinag-pray kita, sige na, tantanan mo na kami, lumayas ka na, tantanan mo na kami, bundok, sige na, maawa ka sa amin, mali po yun. Yung bundok, you need to cast him out. Lumayas ka, lumipat ka doon sa dagat, at doon ay lumabog ka. Gusto ng Panginoon yung bundok totally dissolve. Say mga dissolve. Amen? Be removed and be cast into the sea and does not doubt in his heart. Huwag tayo mag-doubt that believes that those things he says will be done. He will have
have whatever He says. Hallelujah. Kung ano man daw sasabihin natin, magaganap. Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kung ano yung sasabihin mo, kung ano pinaniniwalaan Kung mo, anong pinaniniwalaan, magaganap. magaganap. Amen. Ulitin natin. Kung ano yung sinasabi natin, kung ano pinaniniwalaan natin, Pinaniniwalaan natin. yun ang magaganap. Yun ang magaganap. Ulitin natin. Kung ano yung sinasabi mo, Kung ano sinasabi mo, kung ano yung pinaniniwalaan mo, ay pinaniniwalaan, yun ang magaganap sa buhay mo. yun ang magaganap sa buhay. Amen po ba? Amen. Alam po ba ninyo na itong pinaniniwalaan natin at sinasabi natin, mangyayari sa positive, mangyayari sa negative. Makapangyari kasi yung bibig. Ito po yung weapon natin. Sabi nga sa book of James, ginagamit natin na pagpuri sa Diyos, ginagamit natin na pang-alipusta sa ating kapwa. Amen? Makapangyarihan po yung bibig. Sabi nga parang timon. Alam niyo yung timon? Yung sa barko, di ba laki? May rudder yan sa ilalim. Timon kung tawagin. Ang lit lang, pero kapag lumigo yan ng kung anong gusto niya, yun ang susundin ng malaking barko. Na makita mo yung barkong yun ay punong-puno, loaded, napakaraming laman, napakabigat. Ang nagko-control pala, napakaliit na timon. Amen? Gaganon-ganon lang yun nasa likod niya. At yun ang nagbibigay ng direction sa kanyang buhay. Mga kapatid, sa buhay natin, ang nagbibigay ng direction, yung dila natin. Dila. Bibig. Ngayon kapag sobra na yan, hindi na bibigyan, bumanga na yan. Amen. Kaya yung ibang tao, umaga pa lang, bunganga. Pag okay ka, o yung bibig mo. Pag sobra na, ay yung bunganga mo. Amen po ba? Amen. Yung po yung nagaganap sa buhay natin. Yung negosyo mo, dumadanas man yan ng pagbaba. Huwag kang mag-alala. You declare the things of God. One thing pa, kahit pabulusok yan ng pabulusok, there's one thing sure. If God will close one door, definitely He will open a new door. Better than the old door. Amen. Amen po ba? Kaya po sa buhay natin, all things, palakpakan natin, Panginoon, all things work together for good for those who love God. Amen. Pag may nangyayari sa buhay natin na sumasama yung loob natin, halimbawa hanap buhay natin, nawala natin, huwag tayong mawawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Nawala yung hanap buhay na yan, ibig sabihin papalitan ng Panginoon, higit dyan sa hanap buhay na yan. Amen. Basta gawin lang natin yung obligasyon natin. May pangako ang Panginoon. Maging matapat tayo sa pagbibigay natin sa Kanya. Maging matapat tayo sa pagtatanim natin sa Kanya. Hindi nyo ba alam na bawat salita ng Panginoon dapat tinataniman natin at pag tinaniman natin yan, you need to expect the harvest. Huwag po kayong magsasabing bahala ng Panginoon kung pagpapalain niya ako, hindi. If you plant, you need to expect the harvest. Wala pong nagtatanim na hindi nag-expect ng harvest. Kahit tanongin ninyo yung mga magsasaka. Hindi kami nagtatanim na hindi kami nag-expect. Ganon din tayo. Magtatanim tayo, mag-expect tayo. Kasi yung tinataniman natin ay mabuting lupa. Amen. Puri ng Diyos na buhay. Believe, sabi nga dito sa Mark 11, therefore, gumamit na po ng therefore, Panginoon sa verse 24, I say to you, whatever things you asked when you pray. Ulitin ko ito. Whatever things you asked when you pray, believe that you receive them. Tinuturuan po tayo ng Panginoon kung paano mag-pray. Ano man daw ang ating hinihingi kapag tayo nananalangin, maniwala tayo na nasa atin na. Example, gusto mo ng bahay. Dapat ang panalangin mo, Lord, thank you for the red house. Thank you, Lord God, for the 3-story red house, Lord God, risen in the corner of this. Sasabi mo yung room na gusto mo. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for 2 bedrooms. Thank you for giving me, Lord God, my master bedroom with jacuzzi, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for that house will be carpeted, Lord God. Thank you, Lord God, that house is centralized and air-conditioned, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for providing everything for me. Thank you, Lord. Hindi mo pa man natatanggap, nagpapasalamat ka na. Amen. Amen. The Lord is my shepherd.
I shall not want. Hindi ako mangangailangan. Ibig sabihin, susupply ng Panginoon lahat. Kung ang prosperity po ay masama, this is sana, sinabi ng Panginoon, the Lord is not my shepherd. Eh sabi niya na, the Lord is my shepherd. I shall not want. Kung masama ang prosperity, di sana hindi na sinabi sa 3 John 2, na sinabi niya, I wish above all things that thou mayest prosper, even as thy soul prospereth. Be in good health. So, kung masama rin po ang prosperity, nagagaya na sinasabi ng iba, eh di sana, hindi na dumating si Jesus. Siya na mayaman, naging mahirap upang ikaw na mahirap. Yun. Sasabihin ng iba, Pastor, mas maganda sa langit, di bali sa langit, magkakaroon tayo ng mansyon. Eh gusto ng Panginoon, iuwi natin yung langit ngayon. Ngayon na. Kung, meron akong kung, gusto nyo, the choice is yours. Kaya kasabi niya rito, kung sasabihin mo sa mga bundok na to, lumipat sa bundok, at hindi ka magkakaroon ng doubt sa iyong puso, magaganap ito. Amen? Mga kapatid, tuturuan ko kayo sa umaga nito. You have enough of the schemes of the devil. You have enough of all those things. Kailangan palayasin na ninyo. Lumayas ka, kahirapan, lumayas ka, lumipat ka doon sa dagat. Amen po ba? For we are the children of God. And start thanking God. Dapat nagpapasalamat tayo, maliliit pa lang yan. Thank you, Lord, for my child is a successful doctor, successful lawyer, successful politicians. Thank you, Lord, for my children are successful. Thank you for the house that you provide for us. Thank you, Lord, for long and satisfying life. Lagi po ninyo ipag-pray yung long, satisfying life, ang haba ng buhay niyo. Kahit may gustong sumaksak sa inyo, hindi kayo matsak-tsak. Natsak-tsak na kayo, di pa kayo mamatay. Amen po ba? Kasi sabi ng Panginoon, long and satisfying life. Amen po ba? Amen. Praise God. Pero pag sasabihin mo, well, panahon mo na. Aba, paglabas mo, panahon mo na. Amen po ba? Amen. Amen. Eh, dapat sasabihin, hindi, mga kabuhay ko. You need to review. Pag may mga negative na balita or negative na panaginip, you need to review. Ang aksidente po ay may iwasan. Kaya po tayo nananaginip. Yung panaginip na yan para i-relay mo dun sa tao na napanaginipan mo. And you need to pray for that. You can rebuke that. Diyan mo makikita na ikaw ay lingkod ng Diyos. Kasi po ang Panginoon alam na yung future, yung mangyayari sa ating buhay. Kaya kapag kayo nanaginip ng hindi maganda, ang gawin niyo, mag-pray kayo, you rebuke that dream. Amen. Lahat po ng aksidente pwedeng maiwasan. Yung iba po kasi pag nanaginip, kung ano-ano mga sinasabi. Halimbawa, nanaginip, sasabihin sa amin mga Ilocano, ikakat mo. Ikakat ko ka ng ulo. Doon mo ikakat yung ngipin mo. At habang nakakakat yung ngipin mo doon, sasabihin mo, hindi totoo yun na panaginipan mo. Eh, paano pustiso ka? Eh, kakagatin mo yung puno ng naka. Hello? Eh, di magkabali-bali na yung ngipin mo. Eh, po ba? So, makita po natin na ito po yung mga unscriptural, unbiblical. Pag nanaginip po kayo ng hindi maganda, you need to rebuke the dream. In the name of Jesus, I rebuke the dream. Lord, I speak forth ngayon na panaginipan ko na si sister ganito o si brother ganyan ay magkaroon ng mahabang buhay. Binawasak ko ang espiritu na aksidente sa kanyang buhay. Aksidente, lumipat ka doon sa dagat. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Amen po ba? Sakit karamdaman, lumayas ka. Wala kang karapatan. Subukan ninyo mag-lay hands. Pag mag-lay hands po kayo, pag may sakit, pag nag-cleanse niyo, sasabihin mo, Lord, thank you for healing. And I rebuke this fever right now. Fever, get out in the name of Jesus. I
I cast you out into the sea in Jesus' name. I believe, Lord, and I receive it. Ganun lang kasimple. Makita mo pinag-pray mo, gagaling. Why? Because of that simple prayer, punong-puno ng pananampalataya. Amen? Saan mo ililipat ang mundo? Saan ililipat ang mundo? Huwag sa kapitbahay, sa dagat. Amen po ba? Amen. At makita po natin na tayong mga magulang, tayo pinakakilala sa Panginoon, mabuting magulang tayo.